for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to... Sa pumili ng gallery card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang regalo ng Diyos para sa inyo. Ayusin ko lang ang camera. I don't know why, but I sense a death card. I feel like sa ngayon, dapat lang kayo mag-focus sa inyong work. Kasi yung work ninyo ay yung regalo ng Panginoon sa inyo. And maybe what will happen is that marami kayong gagawin. Lalong-lalo na sa trabaho. It's kind of like tuloy-tuloy yung iyong work or negosyo, kung ano man yung pinagkakabalahan mo with regards sa career. Alright, so marami kayong cards. Ayusin ko lang. I feel na marami kayong napagdaanan sa inyong buhay. And as of this time, you are definitely introvert. At hindi kayo basta-basta nagtitiwala sa mga tao. I-clarify natin yung cards to gain more information. I'm also sensing pagkakamali. Okay. I feel like behind the scenes, meron tao na bumabati ko sa inyo or sinisiraan ka. Kasi I feel like you could be someone na popular or pwede rin na ikaw yung tipo na gusto ng boss mo or pwede yung produkto mo ay tinatangkilik if you're into business, alright? So, I feel like some of you could be into arts or nasa public eye kayo or public figure kayo, guys. So we have this one. Okay. Some of you could be an influencer. So anyway, kaya kayo tinatangkilik because you're someone na authentic at malaki yung tiwala sa inyo ng mga tao at ganun din yung iyong boss. Or pwede rin if ever you're into business, may tiwala na yung mga tao sa produkto mo na maganda. So we have the right being here. So I feel like may mga taong naiinggit sa'yo and they could be cursing you and your work. At huwag mo na lang pansinin yun, guys. Just focus or continue lang yung inyong work. So you have the treasure and blind. So I feel like yung curse na nilalagay nila sa inyo is more likely you will not be focused. Or pwede rin parang nawawala kayo sa inyong sarili. With regards to thinking. Pero I feel na gamay mo naman yung iyong work. And whether they like it or not, it will push forward. Yung regalo sa inyo ng Panginoon is that yung work mo ay iyong treasure. At yung work na yan, yung business, whatever it is, lalago yan. Honestly speaking, or it will give you money. Abundance, income, okay? So, yung good news natin, so isa sa regalo ng Panginoon sa'yo is that pinili ka ng Panginoon para maging isa sa kanyang trabahante or you have a mission work. At if ever you're not doing it as of this time, yung regalo ng Panginoon is that you will be aware kung ano man ang mission mo for this world. Next na we got, this is one. Oh, this is nice. So, isa sa regalo ng Panginoon is definitely people that you resonate with, and friendship as well is part of God's gift for you, which is nice. Makakaroon ka ng connection. So, inisip mo siguro paano kasi busy ka sa work, okay? So far, as I told you before, may mga
nagdi-discourage nga sa'yo, but yet even though there is something happening behind the scenes, huwag kang mag-focus doon. Continue ka lang lagi sa work. So, you have the worship here. So, I'm sensing na, kahit na may mga bumabati ko sa'yo, I think people will still like you for who you are. At ganun din yung iyong produkto if you are selling something na hindi magbabagi kung sino man yung may ginagawang kalokohan behind the scenes. That's what you need to know. So, anyway, I would say na gusto sana sabihin ng Panginoon na sana maalala mo pa rin siya despite na yumaman ka or sumikat ka, whatever it is. Kasi I feel na magiging busy ka, lalong-lalo na sa money making, at I feel sa mga tao na rin. So, tulad na nabanggit ko, may mamimit ka talaga ng mga tao. Isa yan sa kanyang regalo, maybe because of the reason na mag-isa ka lang. But yet, mag-ingat ka pa rin sa mga tao, honestly. Hindi natin maiwasan kasi yung mga masasamang tao na yan. And be watchful sa red flags na rin, okay? To be cautious kung sino man yung ahas sa paligid. So, isa sa regalo ng Panginoon sa iyo is that makita mo right away yung red flags para maging cautious ka. Okay, hindi ka na mabilis mauto kasi nagkakaroon ka ng realization din or natuto ka sa pagkakamali mo noon. So, kaya ka pala bibigyan ng Panginoon ng companion. Maybe some of you are single as of this time. So, isa sa regalo ng Panginoon sa'yo ay yung lover na magmamahal sa'yo. If ever you currently have a love life as of now and you know that is the one for you, yun yung regalo na sa'yo ng Panginoon. If ever you're somebody who do not have any friends, siguro, naranasan mo na maging alone kung hindi ka man alone, may partner ka naman, pero walang friend. Kaya ka bibigyan ng Panginoon ng friend dahil nga matagal ka na naging ganito. Okay? Or pwede rin partner. Kung sakali single kayo, kasi nakita naman niya na matagal na kayo nag-iisa, guys, at ayaw naman ng Panginoon yun. So, we have the marriage here. So, this is actually good, guys. Kasi, if ever you are someone who's looking for a partner, isa sa regalo ng Panginoon, magkakaroon ka ng chance na magkaroon ng marriage, okay? Or ng partner if ever you're single. So, you have the memory and confident. So, to be honest with you, kung sino man yung magiging partner mo for life, this is someone na hindi bigla ang connection. Ibig sabihin lang nun, meron kang memory with this person, kaya ka confident na, yung connection nyo talaga ay maganda. Kasi matagal na kayo magkakilala at magkasundo kayo. Wow, that is nice. Okay. So, make sure lang na kapag magkakarelasyon kayo, start first as friends para hindi biglaan at saka para maging kampante ka with regards sa relationship. Oh, nice. Okay. So, kung single ka, sa regalo ng Panginoon is definitely a person. As you can see. So, with the desire, so kung sino man ang regalo ng Panginoon sa'yo, ito talaga yung dinidesire mo na tao na mamahalin ka habang buhay at may potential din na ikasal kayong dalawa. Next thing that we have is this one. So, I feel here na, mag-ingat ka talaga sa mga blockages, lalong-lalo na sa work. Kasi I feel here na meron mga tao na magta-try na ibaling yung iyong attention, lalong-lalo na kung focus ka masyado sa work. As you can see here, I feel na yung mainam mong gawin talaga dito ay mag-focus sa work. At saka, you have to be cautious as well. Kasi may mga taong salbahe na alam nilang busy ka sa work. Alam nila na may gagawin ka. Pero, nagpupumilit na lumabas kayo. Or so forth, gumastos. Yun yung mga tao na hindi naintindihan kung ano yung kailangan mong gawin.
So, I would say na, be cautious with those kind of people kasi baka hindi na maganda yung kanilang intentions sa'yo. Alright? So, anyway, we have this card gallery. So far sa yung reading, maraming maganda mangyayari. Dire-diretso si work. Yung work na yan ay regalo ng Panginoon. At isa sa kanyang regalo din, malalaman mo yung iyong mission work. At magkakaroon ka ng connections with regards sa friendship at ganun din sa love life, which is nice, okay? So, with the gallery being here, ibig sabihin lang nun na whatever it is that you're doing, whether, it's about arts, kasi kita naman natin gallery, or it can be sa work mo literally, negosyo, kung ano man yan, I think papansinin ng mga tao. You will have a breakthrough, or meron ka sigurong video if ever you are an influencer, nasisikat, or papansinin ka na rin ng mga tao sa wakas. Okay? So, wow, that is actually a good reading for you guys. Okay, congratulations. At ingat lang kayo sa mga tao na nagsaselos sa mga bagay na meron ka. So, anyway, let's see what else. Okay, they asked me to cleanse first. So, just go ahead and cleanse. Okay. So, let's see what we have here. So, we got this one. I kinda feel habang naglalagay ako dito na parang may nagdi-disrupt. Honestly speaking, okay? You need to be aware na meron ka namang potential talaga na makilala or umangat. Pero may humahad lang talaga sa'yo na toxic energy. I feel like since childhood, parang may gumaganito sa'yo na may humahad lang to reach your goals and your dreams. So, you have the perfect being here. We also got the me in reverse. This is actually sad, okay? Kasi if ever you're somebody na you are bullied a lot, simula nung bata ka pa, gusto ko i-remind ng Panginoon na perfect ka naman, or kung meron ka man imperfections, hindi naman ganun kaseryoso. Okay? At isipin mo na ginagawa yun ng mga tao sa'yo kasi ayaw nila makita kung ano ka. At napansin mo sa iyong reading na isa sa biyaya ng Panginoon na parating o regalo is yung mission work. Okay? Hindi ka naman pipiliin ng Panginoon kung nakita niya na hindi mo kaya. So, if ever He will send you kung ano man ang mission mo, magtiwala ka sa sarili mo. Okay? Na kaya mo yan kasi pinili ka sa kanyang mission. So, you have to fail in either. Okay, fail. Parang gumaganito siya. Okay, so si fail natin is in either way. Ibig sabihin na nun, wag mong isipin na mag-fail ka. Okay, kasi nakita naman natin sa iyong reading na walang fail dito. Yung mag-fail dito is yung mga tao na gumagambala sa'yo kasi pinapafocus ka ng Panginoon sa iyong work. Meaning, ngayong year, dire-diretso yung iyong trabaho. Okay, kasi parang araw mo to para sa work, okay? So, we have this one. Okay, star is in reverse. We also got true story in reverse. Ito nga nabanggit ko kanina na may mga tao nagkakalat ng chismis about you. At kung ano man ang chismis na yan ay walang katotohanan. Kasi siguro may tendency kayong makarinig ng chismis about pinag-uusapan nila about you, wag kang maniniwala. Okay, sinasabihan ka na kasi baka may potential na maniwala ka naman. Okay, so we have the action. In either way, so kinalat yung chismis na yan para hindi ka na mag-go after or tamarin ka sa iyong trabaho or negosyo. So we have this one. Okay, about sa art siguro, mostly some of you, kasi we have the gallery here, and we also got the easel here. So, I think na nagtatry silang i-discourage ka or parang may nagsasabi na hindi maganda yung artwork mo and so, mga negative na bagay, huwag mo papansinin yun. Kasi, may mga tao nag-a-admire ng work natin. May mga tao din na syempre, mga haters, diba? So, doon ka nalang mag-focus sa mga tao nag-a-admire ng iyong work.
Diba? Malay mo, mas maraming may gusto ng gawa mo kaysa dun sa mga ayaw, diba? So, papansinin mo ba yung isang tao na ayaw na work mo? Kaysa dun sa maraming nagkakagusto na work mo, diba? So, we have the 10 in reverse. So, we have this one. Oh, this is actually nice. So, actually, wag mong i-let go or wag kang mag-quit sa kung ano man ang ginagawa mo. Kasi with the temperance being here, kung hindi ka nakafocus kay hater, focus ka lang sa iyong work, maganda yung takbo ng iyong career. Okay? So, yung tanging tigil lang sa'yo is yung mga haters mo. So, anyway, let's see what else do we have here. So, they asked me to cleanse again. So, just go ahead and cleanse. So, marami kayong regalo so far. At nalulungkot ako guys kasi kahit na marami kang regalo, feeling ko kasi malungkot ka pa rin. Hugs to every one of you. If ever may dinaramdam kayo guys, cheer up. Darating ang panahon na magkakaroon din kayo ng break, lalong-lalo na sa inyong career, okay? Magkakaroon ka ng breakthrough. So anyway, really feel like you have to focus on work. So, literally, na work, yung regalo ng Panginoon. Dire-diretsong trabaho, kaya maganda yung pasok ng pera sa'yo, which is nice. And I feel here, na wag ka mag-focus sa yung hater. Parang continue mo lang kung ano yung gusto mo makamit, okay, sa yung buhay. So, wow. So, isa sa regalo ng Panginoon sa'yo is magkakaroon ka ng passion to go after your goals and your dreams, okay? I kinda like feel na mabilis yung takbo. So, siguro mangyayari dito is parang mabilis yung oras kasi maybe you are busy. Kasi kung busy ka, mapapansin mo na parang bilis ang oras, diba? So, we have this one. So, to be honest with you, yung mangyayari lang ay pahinga. Kasi with regards to this one, I kinda like feel na ikaw yung tipong tao na makaiwas na mawalan ng pera kasi wala ka na rin oras mag-shopping dahil patuloy ka nag-work. Okay? Oh, this is actually nice kasi to be honest with you, magugustuhan ka ng mga tao kasi you're someone that is definitely loving. Maganda yung iyong vibe, talagang caring ka. So, yun yung nagustuhan nilang quality sa'yo, kaya, mas maraming may gusto ng iyong gawa kaysa sa, makinig yung mga tao na yan sa disruptions. So, anyway, wag yung bitawan yung mga bigay ng Panginoon sa'yo, yung trabaho mo, negosyo, kung ano man yan. Kasi yan talaga ay regalo niya sa inyo at magpo-push forward yan. And it's something na gustong-gusto mo talagang gawin. Okay? Or kaya mong gawin is what I sense. So anyway, that's it. And God bless all of you. Sa pumili ng bukat, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong regalo ng Panginoon para sa inyo. I feel na masakit sa ulo yung energy or yung vibe, alright? Siguro meron nagmamatsyag sa inyo at kung sino man yun, ito ay someone na sa to say matalinong tao, but yet, parang hindi niya ginagamit yung katalinuhan niya sa kabutihan. Siguro itong tao na to mahilig siya mag-plot. Pag nyo na lang siyang pansinin is what I sense, okay? Parang bang wala siyang magawa sa buhay kundi magmatsyag or siraan ka. Actually, ngayong year pansin ko lang, parang lagi may kontrabida.
Yun yung napapansin ko rin. Maybe because it's Year of the Snakes. Okay. Anyway, clarify natin yung cards. Meron ka sigurong judgmental friend na di mo mapagkakatiwalaan. And I feel na yung iba sa inyo matagal na kayong humiwalay sa taong ito. Some of you, if it's not your friend, it's kinda like a relative. Kahit nasabihin natin na relative mo siya, iniiwasan mo siya. Kasi you could be aware about this person's toxic trait. So we have this one, okay? So, honestly, yung regalo ng Panginoon sa'yo is pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa'yo. Makakadama ka neto. I feel like soon, honestly, magkakaroon ka ng realization na mahal ka pala ng mga tao sa inyong paligid. Wow, okay. So, isa sa regalo ng Panginoon sa'yo is swerte ka with regards sa love life. Or sa mga taong nakapalibot sa'yo. Like, maramdaman nila na dapat mahalin ka or something. Like, they felt drawn to you and they don't know why. Okay? You will be lucky with regards to connections. Pero, kahit nasabihin natin na maraming mga tao na nagmamahal sa atin, syempre hindi mawawala si hater. Which is sad, as you can see here. So, kung sino man si hater, itong tao na to ay naiinggit kasi maybe napapansin niya na minamahal ka ng mga tao, maraming nagmamahal sa'yo. Itong kasing tao na to, kung sino man nagmamahal sa kanya, sarili lang niya. That can be, that's why he or she is jealous. I feel na gusto niyang agawin yung attention. Okay, naiinggit siya. Para bang magpapapansin siya or yung gagawin din niya siguro is itatry niya na baguhin yung sitwasyon. Kasi with regards to this one, I would say na busy yung mga tao as you can see here. At gusto niya mag-cause ng disruption para wala nang makinig sa'yo. Okay, tina-target ka niya. Kasi with the royalty being here, parang meron kang contentment sa mga tao na sa paligid mo. Kaya siya nagsaselo. So, isa sa regalo ng Panginoon, I feel like it's also with regards sa work. Okay? Saswertehin ka with love life at ganun din sa iyong trabaho. Which is nice. Kung naman ang goal na gusto mo makamit, makakamit mo yan. If ever you're someone who's looking for a job, I think you will be granted by heaven na magkaroon ng trabaho for you. So, we have this one, inspire and love. So, to be honest with you guys, itong taon na to, may gagawin talaga siya para mawala kung ano man yung nagbibigay sa'yo ng inspiration. I feel na kaya ka-inspired kasi you feel like you are loved, you are blessed with regards sa career at ganun din sa relasyon sa paligid, okay? So, wag kang mag-alala is what I sense. Parang kung sakali man magkaroon ng turmoil, pansamantala lang yun, wag ka sana mawala ng inspiration or something na mag-push sa'yo to actually continuously do what you want to do. So, we have the book cut card. So, ito siguro yung energy ng tao na, hater mo. Okay? Hindi pa rin siya tumitigil sa pag-espiya sa'yo. Huwag mo na lang siyang pansinin kasi wala siyang magawa sa kanyang buhay. Okay? At saka feeling ko kasi may something wrong sa kanya. Kaya rin siguro hindi siya masyado nagugustuhan ng mga tao. So, let's see what else do we have here. So, we have the compass. We also have this one. Okay. So, I think you're guided. Okay. So, sa regalo ng Panginoon, you will definitely divinely guided. As you can see. So, we have this one. Justice. And we also have the Worn in reverse. So, yun nga. May
may hahad lang as you can see. May magproprotekta sa'yo kasi feeling ko magkasunod to. Like, you will go after something and then dito sa likod mo, parang may nagproprotect sa'yo as you can see. So, with the Worn in reverse, ibig sabihin lang nun na kahit na may manira sa'yo, may tao na, this person has your back. So, sa ngayon nakarinig tayong tahol ng aso. So, baka yan din yung sign na mayroong maghahanap ng away. Para ma-disrupt ka. So, we have this strength here. We also have the true story in either way. So, meron nga magta-try na i-betray ka. 3 in either way. Parang tatry niyang i-control yung sitwasyon. Magsasabi siya ng hindi totoo about you. But with the 3 in either way, ibig sabihin na nun, parang third party. Pero, feeling ko is not with regards sa relationship, with regards to love life. I feel like it's more likely about your connection sa yung paligid na meron magta-try na gumawa ng story about you. Honestly, parang agawin niya talaga yung pansin. Para hindi ka mapansin ng mga tao. So, wag kang ma-disrupt doon, guys. Okay? Focus ka lang sa ginagawa mo. Kasi, feeling ko kasi dito parang kahit na may nagbablock, continuous pa rin yung pagmamahal ng mga tao sa'yo. So, let's see what else do we have here. Okay, so kung sino naman yung nagsaselo sa inyo, na feel ko na siya ay kahaman sa pera. So, kaya siya siguro naiinggit kasi baka iniisip niya na marami ka ng kinikita with regards sa money. Okay? So, we have this. So far, yung regalo sa'yo ng Panginoon is magiging balance yung iyong buhay with regards sa coins, sa money. At with the lovers, so basically, nabanggit ko kanina na you will definitely have a lover. I feel na hindi lang lover, kundi maraming mga taong maaakit sa ginagawa mo, mamahalin ka. Okay, which is nice. So, you have the strength being here. So, meron nga tao nagtatry na i-control yung sitwasyon. Kasi nakita niya siguro na dahil sa ginagawa mo, nagkakaroon ka ng coins, ng pera. So, some of you could be an influencer at yung kita mo syempre sa views. So, yun nga, parang gusto yung pigilan yung mga tao manood sa'yo or tangkilikin yung produkto mo kasi alam niyang kumikita ka by those things. Okay? So, with the Knight of Swords in reverse and this one, so I kinda like feel na may kakalat yung tao na yun ng chismis na hindi naman totoo. Kasi nakita ka niya na nagiging successful na at gusto ko niyang matrap as you can see here. But yet, the good news here is that kahit na may paninira about you, hindi yan tatalab kasi hindi naman yun totoo. Patuloy ka pa rin sa work, which is nice. So, I really feel like you do have a future sa iyong work. Okay, I feel like meron ka rin companionship, as you can see. Pero nalulungkot ako kasi feeling ko talaga itong tao masama na to, gagawin niya yung lahat. Hindi lang siya maninira ng reputasyon mo, kundi baka i-curse ka rin niya kasi nakita niya na meron kang patutunguhan sa iyong career. So, to be honest with you, yung dapat mong gawin is mag-pray ka kay God to be protected from this person na napakasama ng ugali. Okay? So, anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness, and God bless all of you. Sa pumili na Wheel of Fortune card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang regalo ng Panginoon para sa inyo. May kind of like feeling focus.
At saka contemplation. Okay. Hapayagan ka ng Diyos sa mapag-isa mo na lalo na kung na-overwhelm ka sa situations in order for you to heal. Okay. Pero wag kang mag-alala. Okay. Kasi siguro yung ba sa inyo nag-aalala kasi may work ka pang gagawin. Or marami ka pang pagkakabalahan. But yet kailangan ng katawan mo rin ng pahinga kahit paminsan-minsan. Okay. I-clarify natin yung cards to gain more information. So, they asked me to cleanse. So, just go ahead and cleanse. I feel like this is with regards sa iyong kalusugan. Kaya kailangan mo rin ng pahinga. Kasi feeling ko may dinaramdam kang inda sa iyong katawan. Okay, iniiwas ka ng Panginoon na magkaroon ng accident. Kaya din, nangyari dito is parang pinatigil ka niya magtrabaho muna or pwedeng gumala. May mga lakad siguro hindi matutuloy. Pero mo isipin na hindi ito yung year for you. Okay? Kasi I kinda like feel na kailangan mo rin ng, I feel like, para mapahinga. And I feel like illusion in work as well. So maybe God is going to give you some space to think about things. Lalong-lalo na sa iyong trabaho kasi baka naman di ka na makafocus or maybe may nakita kang mali sa work. So, kailangan mong ayusin yun. So, anyway, we have these cards. So, definitely you will have some time for healing. Okay? So, you also have the memory and fright. So, siguro natatakot ka na, kasi with the memory, meron ka na rin siguro experience, lalong-lalo na with regards sa pag-heal sa iyong katawan, okay? Natatakot ka dahil doon. But yet, wag kang mabahala. Mag-pray ka lang kay God at saka manalig ka sa Diyos, honestly speaking, that everything will be okay. So, some of you have to be cautious kasi baka naman hindi normal na sakit yun, baka naman curse yan. As you can see. At saka, nakita ko dito na yung tao na nagka-curse sa'yo, may binibigay siya sa inyo. Can be, let's say, pagkain. Pwede rin. Kasi syempre, napupunta yan sa katawan natin, di ba? Pagkain. So, maging cautious ka sa mga binibigay sa'yo. Mas mainam na wag mo nalang tanggapin. Kasi meron kang tao sa iyong buhay na nagpapanggap siguro na kaibigan mo or mabuting kamag-anak ba. Pero sa totoo lang nagka-curse siya. Kung ano man na binibigay niya sa iyo, may curse yan. Samantalang binibigyan ka ng Panginoon ng mga signs about it na meron nagka-curse sa'yo. Okay, so sana maging cautious ka at saka sana unawain mo or mapansin mo sana na kina-curse ka na hindi mo pa alam. Okay? So, this is actually sad, to be honest with you. Kasi with the bully being here, so siguro merong nambubully din sa'yo. I feel na ipapakita sa'yo ng Diyos kung yung tunay na ugali ng iyong tao na nagka-curse sa'yo. Okay? Itong tao na to ay nambubuli sa'yo. Magkakaroon ka ng realization about it at masasaktan ka kasi you're somebody who definitely care for whomever this is. Tapos kina-curse ka lang pala niya. And with the relaxation here and forgive, so bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magpahinga. Okay, kasi ma-overwhelm ka, lalo na kung nalaman mo na kung sino man yung nagka-curse ay yun pala yung malapit sa'yo. Okay? Parang mahirap tanggapin, masakit sa damdamin.
Okay, so God will give you definitely time and space for healing work sa iyong puso na rin. Okay? Pasensya na sa disruption. Okay, so anyway, I would say na yung regalo sa'yo ng Panginoon ay malalaman mo kung sino yung tao na hindi nakakabuti. Kasi meron siya mga certain na action na napapansin mo, magpapapansin siya. Okay, at kung ano-ano yung kanyang mga reaction. So, you have to be grateful here kasi parang feeling mo dapat pa siya maging grateful sa'yo. Pero instead na maging grateful siya, nakikipagtalo pa siya. At kung ano, I really feel na malulungkot ka at matatauhan sa tunay na pag-uugali na kung sino man yung nag-curse sa'yo. So, isa sa regalo sa'yo ng Panginoon is iaalis ka niya sa taong iyon kasi disruption siya sa iyong buhay. Masyado siyang papansin, okay? At feeling ko kasi may mga hindi ka na nagagawa dahil din sa kanya. So, isa sa kanyang regalo is magkakaroon ka ng losses which is itatanggalin ng Panginoon kung sino man tong balakid sa iyong buhay para with the royalty being here, maging maayos na rin yung buhay mo. Okay, at matutuwa ka actually. And you could be somebody na people pleaser. At I feel like bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na intindihin mo naman yung sarili mo, magpahinga ka naman. Yun yung nafe-feel ko rin kasi maybe you're somebody who used to, do things for others. At saka syempre, may mga pagkakataon din na if ever it's about money matters, mas marami kang binibigay sa iba kaysa sa iyong sarili. So, bigyan ka ng chance ng Panginoon na ma-realize mo yan, na nakalimutan mo na yung sarili mo sa sobrang pag-iintindi mo sa ibang tao. It's now time to give back to yourself. So, realization actually is yung regalo sa'yo ng Panginoon para mo rin to sa ikauunlad. Kasi meron nga nagko-control sa'yo at hindi mo rin siguro nalalaman na ninanakawan ka na pala. So, supposedly may mga savings ka sana pero dahil sa taong yon hindi ka na makapag-save ng pera. Okay? Tsaka wala ka na rin pang emergency. So, I feel like it's a blessing in disguise na maybe there's something that you need to heal. To be honest, para makapag-think straight. And I have a feeling here na kung sino man yung disruption sa iyong buhay, i-stop siya ng Panginoon. I feel like it's going to happen soon. So, kung sino man tong nagka-curse sa'yo at kung ano nung ginagawa sa'yo, may mapapansin ka. Magkakasakit din yung taong yun or may mangyayaring accident para i-stop siya na bigyan ka ng mga bagay na may curse. Kasi with the light being here, ibig sabihin lang nun, dinidisrupt niya or dinidim niya yung iyong light. Parang feeling ko talaga dapat dire-diretso lang si work sa'yo, pero dahil nga sa isang tao, feeling ko isang tao lang siya na gumagawa ng ganyan sa'yo. Pero dahil sa tao na yun, nadidisrupt ka at wala ka nang naipon dahil sa kanya. Some of you, if ever this is about with regards sa relationship, yung tipong karelasyon mo, kinurkurse ka, I feel na ilalayo ka ng Diyos sa Kanya. Magkakaroon ng third party. Literally na third party. If ever in situation is, kung sino yung karelasyon mo, siya yung nagkurkurse sa'yo. Okay? Pero wag ka mag-alala guys, kasi hindi kawalan yun. Actually, makahinga ka ng maluwag kapag nawala yung tao na salbahe sa inyong buhay. So, we have the Wheel of Fortune. So, I really feel like, parang continuous lang yung flow ng iyong buhay. Parang paulit-ulit. Pero I feel na dahil sa mangyayari na ialis ang Panginoon yung hindi mabuti sa iyong buhay, I kinda like feel na magbabago syempre. Yung takbo ng buhay mo, mas magiging magaan na. Okay, yung iyong buhay.
At saka syempre, with the Wheel of Fortune, kahit nasabihin natin na yung reading mo parang full focus sa taong yun, napaka-negative. Huwag mo sana isipin yun, guys. Kasi feeling ko yung reading mo na rin is something na positive. Kasi aalis yung tao na hindi mabuti sa inyong buhay at bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon din na magpahinga. Okay? So, regalo yun sa'yo ng Diyos. So, huwag ka masyadong mag-alala kasi guys, may mga pagkakataon talaga na nalalayo tayo sa mga past na tao or sa mga tao na nagdi-disrupt sa atin para na rin yan sa ikabubuti. Okay? Huwag mo na sanang pabalikin yung mga tao na hindi mabuti sa'yo kasi, mangyayari yan, magkakaroon ng disruption. Tulad na nangyari sa yung reading na sana focusan talaga sa work, sa pahinga na for yourself, pero dahil may tao na masama, naiiba yung takbo ng reading, di ba? So, we have this one in reverse. We also got this full. We also have the 5 means change, okay? So, there will definitely be a change. I feel like magkakaroon na leap of faith, meaning may maalis sa inyong buhay. So, we have the try. We also have yung luck mo is in either way, guys. Kasi nga, sa ngayon, you're still dealing with the wrong person. Okay? So, we have the hurry. We also got this one. Meron nga tao sa inyong buhay na para naglalagay ng ilusyon. Kasi kahit dito sa Wheel of Fortune mo, kung titiknan mo yan, parang bang nasa ilusyon or parang nasa wala lang. Okay, nasa lutang yung something na vibe na yon. So, siguro dahil din yung sa mga curse na nilalagay sa'yo, I feel like cursed foods. Okay? Kaya minsan wala ka na sa sarili mo rin pag nag-iisip. So, yun din yung epekto actually pag na-curse ka. Lalong-lalo na sa pagkain. So, payo ko lang talaga sa inyo guys is, mag-pray ka kay God na ialis yung mga negatibong bagay na nilagay sa'yo. And if ever you take a bath with salt and water, sabayan mo rin ng prayers na ialis ko naman yung negatibong bagay na nilagay sa'yo, yung mga curse na yan, and so on. And also, always pray before you sleep and after you wake up, okay? Importante yan, para mo na rin yan sa ikabubuti, para sa protection, syempre, at pag-alis ng mga curse. So, we have this one in either way. So, I feel like it's now time for you to be wise. Kasi siguro iniisip mo na lahat ng tao ay kagaya mo na mabuti. At kaya pala parang masisinda ka talaga pag nalaman mo yung totoo. Kasi masasaktan ka eh. Kasi kung sino may nagka-curse sa itong tao na to ay mahal mo. Or naglingkod ka sa kanya. If ever this is not a lover. So, let's see what else do we have here. Parang nagalaw. Wheel of Fortune naman nakabaliktad dito. Okay. So, meron nga para nagko-control ng inyong buhay para ikaw ay malas-malasin. I'm kinda like feel it's more likely like curse. Or someone is doing something behind the scenes. Okay. Hindi mo pa nilayuan tong tao na to. So, regalon sa'yo ng Panginoon, talaga magkakaroon ka ng realization about sa masamang tao na yan. Kasi dahil sa kanya, kaya nangyari sa mawalan ka ng opportunities or ng options sa inyong buhay at hindi ka naging balanse with regards sa iyong career dahil siguro pa naigasos mo for this person na pinagkakabalahan mo. Okay, so, tatanggalan ng Diyos yung passion mo sa pag-help. At matututo ka na rin na
I feel like to be independent or on your own. Baka matuto ka rin magsabi ng no. Kung masyado nang mapilit yung taong yun. So, anyway, I feel here that you will be healed. Kung may need kang karamdaman or pwede rin kung masaktan yung iyong damdamin dahil magkaroon ka ng realization with regards to this person. One of the gifts here is that you will be healed from such things, okay? At with regards to this one, so I feel na magpupush forward kung ano man yung work mo after mo magpahinga. So with the Wheel of Fortune being in reverse, ibig sabihin lang nun, kasi dalawa yung Wheel of Fortune natin dito, yung isa ay baliktad. Ibig sabihin lang nun talaga guys na, huwag mo sana isipin ha, kung mawala yung tao na yun, para minalas ka this year. Actually, no, hindi ka minalas. Actually, yung tao na yun na gumagawa sa'yo ng kalokohan, siya yung actually nagpo-force na hindi maging maganda yung iyong buhay. So, sana ma-realize mo yan, guys. Kasi, sa totoo lang, kung mawala yung tinik sa iyong buhay, syempre, maganda na yung takbo ng iyong Wheel of Fortune, di ba? Hindi na baliktad. So, yun din yung dapat mong isipin. Okay, so yung regalo ng Diyos ay malalayo ka sa tao na hindi mabuti sa'yo by realization. But it's up to you guys if ever you will hold this person o pagkawalan mo. But yet, yung regalo ng Panginoon ay marirealize mo to kung sino yung masama sa iyong buhay para na rin malayo ka sa Kanya. Okay? So anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili ng The Star card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano regalo ng Panginoon para sa inyo. I feel na wag ka mag-alala, focus ka lang sa work, sa money making this year. I don't know why, but I sense Chinese New Year. Okay? Very interesting. Parang katatapos lang ng Chinese New Year, diba? So, another. I feel na lalabas yung katotohanan at lalabas din ang baho. Yun yung nafe-feel ko dito. Na-sense ko yung kalungkutan actually. I-clarify natin yung cards to gain more information. Isa siguro sa kapamilya mo ay may tinatago. At na-feel ko isa tong kalokohan. At nagbe-betray siya is what I sense. Pero some of you, you're already been aware about this. Hindi lang kayo talaga sure kung totoo ba o hindi. Kasi siguro walang prueba or siguro napanaginipan mo lang or maybe it's your hunches. Feel like another. I feel na naguguluhan ka at na-sense ko rin maraming pagkakamali or pagkukulang. So we have this one.
And I kinda like feel na you're somebody na feeling mo ay outcast ka. But that with that sensual, I think na yung tao nag-resonate sa'yo, they felt drawn to you. Marahil, hindi mo pa natatagpuan talaga yung tao na nag-resonate sa inyo. Kaya yung feeling mo is para kang outcast. So, yun yung dapat mong, malaman or maging aware. So, we have the light here and this one. So, I feel na yun nga maraming pangyayari. Okay, I feel na the reason is kaya ganito, may mga disruptions na nangyari noong past or parang dinadala ka sa ibang career and so on kasi gusto sana ng Panginoon na i-direct ka sa tamang landas which is the light. So you could be somebody na may mission na dapat gawin sa mundong ito. So isa sa regalo niya, I'm not sure if you will say it na regalo, but yet, there will be a conflict that will happen para mapunta ka sa lugar kung saan gusto ka ng Panginoon. Maybe this is with regards sa iyong trabaho, sa love life, sa career, kung negosyo pwede rin, or kung ano man yan. But yet you have to realize that you have to trust Him, you have to trust God. Kasi actually, tinutulungan ka niya. Hindi niya pinapalala yung sitwasyon mo, kundi nilalagay ka niya sa tamang tao rin sa inyong buhay. Kasi you are feeling this way na feeling mo wala nag-resonate sa'yo. So, inilalagay ka niya sa mga tamang tao din sa inyong buhay. So, yun yung kanyang regalo sa'yo na idadire ka sa tamang landas. So, you have the evidence. So, if ever you're someone who's looking for evidence kasi siguro may napanaginipan ka but you're doubtful about it, you will be given an evidence para, makontento ka or there is a closure. As you can see, because maybe you're looking for some answers at naiyak ka na tungkol doon. So, isa sa regalo rin sa'yo ng Panginoon is magkakaroon ka rin ng somebody na tutulong sa'yo or help. As you can see here. We also have self-love and treasured. So, I really see na may tutulong siguro sa'yo na mag-save ng pera or pwede rin na ayusin yung iyong buhay kasi feeling mo may something wrong or you need help. So, help ay papadala ng Panginoon as a gift for you. So, we have this one. Okay. So, yeah, that's why you have evidence. Kasi some of you do have this energy na you're doubtful. Okay. So, by you having evidence or, God showing you something, maging kampante ka sa mga signs. Parang malalaman mo, yung pala yun, yung pinakita sign ng Panginoon. Kasi may tendency ka na iwasan mo yung sign, lalong na kung walang pangalawang evidence or walang katiyakan. Hindi naman kita masisisi doon kasi minsan, mali yung haka-haka, pwede rin. So anyway, by you being shown evidence nga magiging kampante ka na hindi ka na magiging stubborn kasi may nalaman ka ng pangalawang beses, okay? So anyway, with this collaboration, I would say na mag-ingat ka talaga sa mga tao na hindi mo naman kasundo kasi based on your reading, you feel like an outcast as you can see. And the reason is kasi kung sino man yung hindi mo kasundo, sila ay bully sa iyong buhay or may ginagawa sila behind the scenes. I would say it's kinda like a group of people na masama sa iyong buhay, which is not good actually. And with that child being here, so I see na parang maraming mga tao na hindi talaga mabuti sa inyong buhay. Parang may nagko-control sa'yo. Parang feeling mo kasi minamalas ka sa connections, but yet God is wanting you to know na wag ka mag-alala. Okay, pinapakita sa iyo mga bagay na yan na negative para malayo ka sa mga tao na hindi naman nag-resonate sa iyo or magkaroon ka ng awareness at least para maging cautious ka kasi maybe as of this time ganito yung iyong energy na dahil binibigyan ka or may ginagawa namang kabutihan sa iyo, you still sticking with these people, Pero nalungkot ako dito kasi despite of you trying your best na maging parte ng grupo,
parang hindi pa rin eh. Parang ba hindi sila swak sa'yo, yun ang nafe-feel ko. So, if ever it's kinda like a group na you're trying to blend in, wag kang masyadong mag-push na maging parte ng grupo na yun kasi hindi ka talaga magiging comfortable kasi hindi ka nagva-vibe with them. Right? So, feeling ko dapat mong pakawalan yun kung ano man ang grupo na yun. Honestly speaking. And huwag kang matakot kasi once that you break free from that, may magbubukas na bagong pinto for you to actually know some people na nag-resonate sa'yo. So anyway, mag-ingat ka rin with regards sa material na bagay kasi baka may naasap kang bilhin tapos may scam ka. So ingat ka sa ganun. Maybe you're somebody who used to think that everyone is good. But yet, nalungkot ako dito kasi with the mask being here, ibig sabihin lang nun na magkakaroon ka ng realization na kung sino man yung dinedesire mo. Let's say, may parang ka-close ka, pero yung pala, pagpanggap tong tao na to. Okay, so we have the faith and this one. So, fated kayo sa malayo ka actually sa mga maling tao kasi yung iba sa kanila nagka-curse. Yung iba sa kanila, may binibigay siguro sa'yo na hindi na mabuti sa yung kalusugan, kaya ka rin nagkakasakit. And you really have to break through from these negative people. Okay? So anyway, if ever this is with regards sa relasyon, pipilitin talaga ng Diyos sa magka-third party. If ever the one that you're dealing with ay siya mismo yung nagpapabagsak sa'yo or nagka-curse, ilalayo ka niya doon. Kasi you definitely deserve somebody talaga na nag-resonate sa'yo at saka someone na hindi ka binebetray behind the scenes. Kasi you do have a potential na umangat naman with regards sa yung career. Okay? Feeling ko yung nangyari dito is parang kang halaman na napapaligiran ng mga weeds or mga grass, mga kumukuha ng iyong yaman, nagde-drain sa'yo. So, may potential ka talaga na umasenso. Yun nga lang, masyado ka nang nade-drainer sa mga negatibong tao na yan. Kaya, yung regalo sa'yo ng Panginoon is ilalayo ka niya sa mga hindi nakakabuti sa inyong tao. Sa'yo. Okay? Kaya you will feel alone, but yet God is wanting to know na these things has to change para ma-meet mo na rin yung mga tamang tao sa inyong buhay at para umasenso ka na rin sa inyong career. Kasi feeling ko yung nangyari dito, paulit-ulit na lang that you're dealing with these wrong people, paulit-ulit na lang naka-curse ka, paulit-ulit na lang stagnant with regards sa business, career, and so on. Kasi you're dealing with the wrong people. So, we have the star being here. So, to be honest, God is wanting you to be aligned para na rin makamit mo kung ano man yung gusto mo makamit, kung ano man ang wish mo. Feeling ko yung regalo sa'yo ng Diyos, hindi pa dun sa point kung ano man ang wish mo. I feel like it's more on God removing those people na toxic sa inyong buhay. So, that is the gift of God for you. So, anyway, let's see what else do we have here. So, malalim si reading at mag-ingat na rin kayo sa purchases kasi may hinahangad kayong bilhin but it's not really good. So, we have this one, karmic. So, you could be dealing with karmics kaya you feel like may toxic sa paligid. So, we have this one. So, kung sino man yun, totally nagde-drain sa'yo yan. I feel this person is draining you financially is what I feel. At saka, I really feel na may pagkagahaman yung tao na yun. So, you could be dealing with people na may crab mentality issue. Kaya rin siguro na hindi ka umaangat sa inyong buhay kasi pinipilit ka niyang pabagsakin. And you are actually living in an illusion as you can see. So, siguro yung illusion na yun, pinaniwala ka niya na mabuti siya. Pero yung pala ay hindi siya mabuti. So, we have the strong. So, isa sa regalo ng Diyos is magkakaroon ka ng strength na tanggapin yung overwhelming na ma-realize mo.
or mangyayari kasi i-remove ni God yung mga tao na hindi mabuti sa'yo eh. Siyempre, masakit yun sa damdamin, di ba? But yet, God will give you strength na matanggap mo yun kung ano man ang pagdadaanan mo. So we have the land in reverse. So as of now, you're not that stable with regards sa money or career can be. Kaya gusto sana ni God na rin na mag-grow ka, lalong-lalo na sa career, sa money making. Kaya nilalayo ka niya dito sa toxic na tao. So we have the wisdom in either way. We have this one. So there will be a time wherein there will be fights, honestly. At yung away na rin na yun or conflict, yun din yung actually daan para maalis ka sa maling tao or para mabooking yung tao na hindi mabuti sa inyong buhay. Kasi maybe some of you don't have information about it. You could have dreams but you're doubtful. So isa talaga sa regalo ng Diyos is magkakaroon ka talaga ng parang evidence na masama tong tao na to. So we have the here. Okay, so siguro mangyari dito may maririnig kang chismis. Okay? At dahil doon, paano ka na magiging doubtful sa mga tao sa paligid, okay? So, let's see what else do we have here. Kasi maybe for a long period of time, may tinatago sa'yo yung mga tao and you're not definitely aware about it. So, kaya, para maging fair, malalaman mo yung mga bagay-bagay. And that is God's gift for you that's coming in. Na hindi ka na mabubulag sa katotohanan. I feel like I need to shuffle one more time. I feel like meron tao na nagpatrabaho sa'yo. And I feel like you used to be close with this person. Pero may nangyaring conflict. Okay. So, yun nga. I kinda like feel may madidisgrasya, honestly speaking. Kasi nilalayo ka ng Panginoon doon. So, you do have dreams and you're wondering kung totoo ba yun. Okay? Kasi, kung naman yung parang binibigyan ka ng kulo ng Panginoon na lumayo ka sa taong yun. Kasi, first of all, kung sino naman yung napanaginipan mo, hindi talaga siya mabuti. Totoo yung nakikita mo sa panaginip na hindi mabuti yung taong yun. So, marahil iniisip mo na mabuti siya kasi naging parte siya na yung buhay, may binibigay siya sa'yo, you know, pero yung peace na yan, I feel like ito yung regalo niya sa'yo, yung peace, kasi ilalayo ka niya sa mga tao na hindi nakabuti, kasi siguro minamalas ka madalas, or may nangyayari na hindi mo gusto. At ayun na ng Diyos na maulit ito, na magkaroon ka ng tower moment, ng mga kamalasan, ayaw na niya mangyari yun sa'yo. Gusto naman niya talaga na makamtan mo yung iyong pangarap. Yun nga lang may humahalang eh. Okay, at hindi ka sure kung sino yun, so God will give you a clue about it. Okay? So maging matatag kayo guys, and pray kayo lagi kay God sa oras na ma-overwhelm kayo. Kasi si God is the one who will give you strength na malagpasan mo itong mga bagay na to. Okay, so anyway, that's it, and God bless all of you.